Okay, this is it. Pag-usapan natin mga kameta, may bagong bardaguls na naman nangyari sa ating bayan. Of course, shortly pag-usapan natin itong categorical rejection by Leni Robredo about any potential alliance with the administration under Ferdinand Marcos Jr., which I think tells you at least two things. Kasama dyan, the fact that Leni is considered or perhaps is even positioning herself still as the leader or one of the leaders of opposition, because of course last time we checked, it's Riza Hontiveros who should have the final say on matters like that. So pag-usapan natin yan mga kamets. But before that, pag-usapan naman natin yung talagang ibang klase mga bardaguls na nangyari, itong bardagulan sa Philippine Senate, yung ating minamahal, yung napaka high level natin Senado. Of course, over the past 2 years at least, I would say in fact past 5 years or so, since 2019 election, pinag-usapan natin itong rise ng itong mga talagang mga high level na mga senators, diba? Bato de la Rosa, si Bong G, yan, yung mga ganun. Tapos nakabalik pa yung mga Bong Revilla, yan. And then, to top it all, as if that was not enough to talagang elevate itong level ng Senado natin, sumama pa si Robin P., otherwise known as Robin Hood P. Yan. Okay talagang guys, kung kailangan natin inakala na eto na talaga, this is the eto na yung pinakano na, eto na talaga, hindi na na to. Sabi ko parate, pagdating sa Pilipinas guys, bottomless ice dito. Akala mo, ito ng pinakamalala. Nako po, hindi niya alam. Bottomless ice yan. Kaya sabi ko, hintayin pa natin ang next elections. Baka lalong maging exciting. So, papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Pagdating dito sa sa Senate sa Pilipinas. But what's interesting, mga kamets, is that hindi lang yung mga usual suspects. Mamaya na kayo magulo. I mean guys, umayos kayo. Pag pinag-usapan kayo yung domestic politics, huwag niyo halo yung mga international politics kasi mahabang usapan yan. Simple lang naman sagot ko dyan huwag kayong magpauto dun sa mga pro-Russian, pro-China na tinitakot tayo. Walang ya. Kaysa magalit kayo sa Russia at Putin na magtagtagtretan ng Pilipinas, galit pa kayo sa Pilipinas for doing something defensive. Ayan na naman mga walang kwenta na naman mga. At tapos yung mga purong ewan yung mga analyst ng pro-Russia, pro-China dito sa Pilipinas. Yung isa dyan, kailangan na mag-retire na matagal na. Diba? Ito mga walang yung analyst. I'll talk about this guys Kaya nga ako tawagin niyo ako na analyst I'm an academic. I teach at the University of the Philippines. Okay? I'm a columnist. I write for the Philippine Daily Inquirer. Okay? I do geopolitics as a living. I write for the leading publications on earth. Kasama dyan, those based in Hong Kong among others. Alright? Now, there are this bunch of people who know nothing about geopolitics or know maybe a little bit here and there, magaling mag-English ng konti, hindi naman ganun kagaling. Never taken seriously, never published, never whatever, and then nagmamagaling sila ngayon, tapos ngayon, makikinig kayo sa mga ganyan level mga tao. Tapos meron pa isang senador dyan na nagfi-feeling na eksperto sa hypersonic missile. Pa-spell sa kanya, ano yung hypersonic? Pa-explain sa kanya yung hypersonic. Naku, naman tayo Ang Russia pa gumagamit ng hypersonic sa Ukraine. Wala pa rin, palpak pa rin sila sa mga invasion plans sila. Kaya nag-scorched earth. Sila. Anyway, huwag kayong magulo. Balikan natin itong maganda natin politika. If you guys wanna understand my analysis on international politics, just go on Google. Ang dami natin sulat ukol sa mga international politics. I'll probably write a thing or two also about this Putin thing. Honestly, pagdating sa mga Russians, they're just bitter dahil kinancel natin yung $300 million chopper deal natin sa kanila dahil sa Western sanctions laban sa kanila. Now, that doesn't mean that I'm okay with everything the Americans are doing. And of course, very critical din ako sa US. Marami silang kapalpakan, Afghanistan, Iraq, Gaza. I can go on and on about it. No question about it. We can criticize. Pero mag-team Russia ka agad dahil galit ka sa US. Mag-isip kayo na mabuti. Or team China, even worse. Baka magalit yung mga taga-TikTok dyan. Anyway, balikan natin guys. Huwag niyong gulihin yan. Okay? Huwag niyong gulihin. Pinansin ko kayo, tama na yan. Nagpapansin, pag magulo kayo, paalisin ko kayo dyan. Okay guys, balikan natin ito. Pag-usapan natin, itong politika natin guys. Ito. Just when we thought we reached talagang scraping the basement. Scraping the basement level 15. Kung kailan akala natin na ito na talaga, Robin P., Bato D.,
Bong G. Yan, akala natin ito na talagang nagbardaguls na rin yung mga dating mga veterano diyan sa Senado. Veterano hindi dahil magaling necessarily. Veterano hindi dahil napakagaling magdebate. Veterano hindi dahil sila ay approximation ng mga Roman era senators na ala Seneca or magaling mag-argue katulad nila, I don't know, magsulat katulad nila Virgil. Hindi. Not even definitely not the level of Marcus Aurelius. Wala. Veterano to mga to dahil galing sa mga dynasties. Alright? At yun po yung nakakalungkot sa atin because for a very long time, ang tingin natin sa Senado is highest chamber. Or at least, higher chamber. Compared sa lower house, which is, the Philippine Congress. Diba? Yung Philippine Congress, aminin natin, matagal na itong phenomenon na 60, 70, 80% na mga dynasties trapos nandyan sa Congress. So, no offense, that's just a fact. Alright? Pero ang nakakabala dito is yung Senado na supposedly the highest chamber of the land, na dapat ang representasyon ng highest aspiration of our democracy, na dapat pinupuno ng mga pinakamagaling na tao sa buong bansa na pwede maging presidente or at the very least presidentiable dahil may national profile. Remember, senators tend to get millions and millions and sometimes tens of millions of votes. So usually, veteran trapos. Hindi ko sinabi yan Winchester, ikaw nagsabi yung veteran trapos. Ang sinasabi ko lang, hindi sila yung mga katulad ng iba na sumakay lang sa ni Tatay Digong, di ba? Guys, honestly, tell me in what world yung mga katulad ni Bato, Bong G, Robin P ay sa tingin nyo makakasenado kung hindi dahil kay Digong. Alright? Let's just be honest. These people, tama naman si Baste. Nung tinawag niya isang senator dyan, huwag mong kalimutan yung utang na loob mo kay Tatay Digong, di ba? Kaya tuloy nagpakita, hindi, until the end na kami. Because that's true. These people were nobodies. Wala silang achievement in life, anything that was worthy to put them on the level of, being senatoriable. Sumakay lang sila sa Digong, Digong wagon. They hatched, their political ambitions onto the wagon of Digongismo or Dutertismo or whatever you want to call it, or Tatayismo. Let's just be absolutely honest about that. Alright? Now, wise sila? Of course, wise sila. Give that to them. But do they approximate yung conception natin ng ano talaga ang isang senatoriable? May K ba sila? Sabi nga ni Ali. May K ba sila? Ano bang achievement ng mga tao nito? If not for Digong. Tama naman talaga si Baste. May utang na loob talaga itong mga tao. Kaya magpakita kayo ng loyalty kay Digong. Ngayon na medyo sinking ship na. No, honestly. Alright? Itong mga taong to, kung hindi dahil kay Digong, naalala mo yung si Digong sabi niya, nung napikon siya, nainis siya sa senador. Ay, patakboy niyang senador yung sila, pangtawanan lang. The next thing you know, lahat ng resources, mobilization, ganyan, tuloy, naging senador na. Alright? So, yeah, there are people there na, alam mo naman, in a world whereby Digong had not won in 2016, wala silang, let's be honest. And then Robin P., if you want to say is dahil artista siya, well, ilang beses pa tumakbo si Cesar Montano, na sa aking palagay, napaka-mas magaling, di ba? Pagdating, in terms of acting. Right? Guys, honestly, kumpara niyo yung acting skills ni Cesar Montano sa acting skills ni Robin Padilla. 100% respect ako kay Cesar Montano. Yung bagong buwan niyang pelikula, parang yun po yung pinakauna ko napanood sa cinema, sa amin sa Baguio. Bata pa ako noon. Napakagaling na movie. Yung movie na Rizal, kung saan nag-Espanyol siya, nakuha niya na maayos, magaling talaga yung Espanyol niya. Respect ako kay Cesar Montano. Tumakbong Senado din yung nalo. Si Richard Gomez, ilang beses tumakbo sa Senado, di ba? So, hindi yung dahil artista siya. Ang dami ibang artista na tumakbo, hindi naman nanalo. Aminin natin, pagdating sa, sino may mas appeal? Sa Robin Padilla o Richard Gomez? Diba? Objectively, diba? Sino mas magaling na actor? Cesar Montano o Robin Padilla? Nanalo lang to kasi hinitch niya yung wagon niya kay Sara. By effect, ang Digong. So, yes, I'm totally unsurprised with the quality of whatever, fill in the blanks, na ako natin dun sa ibang senador. Dahil ito yung mga sumakay lang dun sa coattails ni Digong.
Alright? So talagang dapat loyal kayo kay Digong. Talagang you owe your entire position to that guy. Diba? Now, may mga iba naman dyan na katulad ni Riza Ontiveros ay naging senador, trying multiple times, kahit kulang ng budget, kahit daming bias, dahil aktivista yung background, dahil doon sa kanyang kakayahan, dahil doon sa kanyang talino, dahil doon sa kanyang galing, dahil doon sa kanyang mga adhikain, dahil doon sa mga kanyang ginawa para sa taong bayan bago siya tumakbo bilang senador. Hindi siya sumakay lang doon sa wagon na ibang tao. Now, of course, I'll be honest, you need to be part of a bigger movement kung hindi ka talaga galing sa super dynasties na yan. Diba? And yun ang pag-usapan natin next. So, it's true na si Riza ay sumabay dun sa wave ng good governance, ganun-ganun. But eventually, she was able to make it on her own and build their own record, build their own base and foundation and all. And yung time na lahat ng mga lahat ng mga liberals left ay talo, siya lang nanalo. Yung last elections, 'di ba? Nanalo siya ng 2016, nanalo siya ng 2022. Two very difficult elections nang kapasok si Riza Ontiveros. So, obviously, all due respect to those kinds of people. And then you have people like Gatchalian, among others na obviously they come from political families, pero may kay din sa buhay, may merit, medyo magaling, medyo matalino. I mean, panoorin yung mga interviews namin. In fairness naman to the guy, pretty impressive. You know, I mean, especially compared dun sa mga iba na i-mention natin. But, let's just be honest. Yung isang nakakabala sa Senado ay hindi actually necessarily yung rise ng mga artista. Matagal na natin nakikita ito. Nakita natin nung nag-number 1 si Bong Revilla sa Senate race, di ba? Nag-number 1 si Bong Revilla sa Senate race, di ba? It used to be Jovito Salonga. Then it became someone like Mar Rojas. And then Grace Poe. Pero let's not forget, someone like Bong Revilla also topped the Senate race. So Robin Hood Padilla is not the first one. So actually, itong phenomenon ng mga artista, yung mga ganyan, hindi yan bago. And may mga artista na mas sikat, mas magaling, mas may itsura siguro, na nanalo. Hindi nanalo. Natumakbo, hindi nanalo. So I think, to reduce this to just celebrity politics, kind of misses the point. Celebrity politics, I mean in terms of artista naging senador, yung ganyan. Although, of course, I don't deny the fact na, unfortunately, dahil wala tayong unfortunately, because we don't have real political parties, ayun may nagpapatranslate. Unfortunately, because wala tayong real political parties, naging popularity contest talaga. Because hindi base sa plataforma, polisiya, legasiya ng mga political parties ang basihan ng mga voters. So I cannot blame the voters. The voters are not provided real political parties, real options based on merit, based on policy, based on governance track record. It's just popularity context. And then, pipili ka pa ng 12 candidates. Nako, ang hirap naman mag-research ka ng isa-isa. Sabi nga ni Cynthia Villar, research kayo dyan. O, di ba? Research kayo dyan. Okay. Now, having said that, let's not forget, yung isa pa nangyari dito sa Senado is dynastic politics na nakikita natin sa lower levels of government, including sa lower house, ay nagte-take over na rin dito. Magkapatid, mag-ina, na baka maging magkapatid ulit, if not mag-ama. I think maging magkapatid kaysa maging mag-ama. And then, baka nga magkaroon ng 3 magkapatid. Kung tumakbo yung dalawa dyan, na top 5 doon sa ibang surveys. And then, baka nga magkaroon ng 3 magkapamilya, mag-ama. I mean, like, okay, I mean, this is a joke, man, guys. This is an insult, guys, sa ating demokrasya. All right, you know how people are treating the Senate is just what? Ano yun, parang Hall of Fame? Or some would say the opposite. Because hindi dapat yun eh. Dapat tinitignan ano talagang K ng mga tao nito. All right? Ayan, tama si Riz, ginagawang OJT ang yung iba diyan. Sabi nga nila, hindi mo kailangan mag-English dahil hindi naman tayo Amerikano. Kuya, alam mo sa ibang bansa, 3 yung lingwahe nila. Sa Singapore, dapat marunong ka magmalay, marunong ka mag-Mandarin, or actually Hokkien and Cantonese and Mandarin and English. Alright? Wala kang makikita sa Singapore. Okay, di ba, ang hilig nyo mag-Singapore, di ba? Pakinggan nyo yung mga speeches ni Prime Minister Lee Hsien Loong. Alright? Or now ex-Prime Minister. Or si Lawrence Wong, sige. He presents his speeches in English.
in Mandarin, Hokkien, sometimes, if not Mandarin, and in Malay. 3 languages. Tapos yung iba sasabihin nila, dahil hindi magaling mag-English, ay, hindi naman tayo Amerikano. Bakit? English ba si Lee Hsien Loong? Bakit? Malaysian ba siya? Hindi naman. He's actually Chinese, Singaporean. Cantonese, I think even. But he has to learn Hokkien. He has to learn Mandarin. He has to speak English. He has to learn Malay. Right? So, bakit pag Singapore, na parating iniidolo natin, sabi na, kailangan natin ng Lee Kuan Yew, kaya, tapos bumabota tayo mga katulad ng Digong na, my goodness, Lee Kuan Yew, Digong, comparable ba yan? Alam mo guys, yung minensyon ko sa mga Singaporean friends ko, na kino-compare ng mga DDS si Digong kay Lee Kuan Yew, gumanon sila. I'll be honest, like, gumanon sila. Like, nagalit pa yung iba. No, of course not. Gumanon sila, di ba? I mean, it's an embarrassing comparison for them. No way. Okay. But anyway, for the sake of argument, sabihin natin Digong was our Lee Kuan Yew. Oh, Singapore ganun Singapore. Tingnan mo yung mga Singaporean leader, 3 lingwahe. Kaya nila. Sabi ko nga, 4 pa nga or 5 nga eh. Kasi may Cantonese, may Hokkien pa, may Mandarin ka pa, may Malay ka pa, may English ka pa. So actually 5 languages. 5 languages. 3 languages yung official, yes. Pero I think they can speak up to 5 languages. Like Lee Kuan Yew, marunong lang siya mag-Cantonese yata. But he learned Hokkien and he learned Mandarin. And he's, of course, Cambridge graduate, so magaling mag-English. And marunong rin mag-Malay. Right? So, di naman natin kinukumpara sa sarili natin sa mga Amerikano, Europeo, mga ganun. Ibang mundo na yan. Diba? Pero kumpara natin sa sarili natin mga kapitbahay natin na multiple language. Oh, yung iba, sabi nga, Tamil nga. Actually, tama po kayo. I think parts you go to Singapore, there's also, even in Malaysia, diba? Pansin niyo even sa Malaysia. In fact, sa Malaysia, interesting, the leaders can also speak Arabic. Some of the leaders can speak Arabic. Or at least, they're conversant in Arabic or they understand basics of Arabic. Because, of course, Muslim, so far, lahat ng prime minister nila Muslim, diba? So, they know Arabic, they know Malay, they know English, diba? Yung iba, medyo marunong pa mag-Tamil or mag-Mandarin. So, bakit sa Pilipinas, kung naging senador ka, national official, isang lingwahe lang alam mo sa buhay? Proud ka pa na hindi ka, dalibasa sa official language po natin ng English. Basahin niyo po yung saligang batas natin. Sa anong lingwahe sinulat yung ating saligang batas? Ha? Hindi Ilocano, last time I checked. Alright? So, yun nga yung sinasabi ko. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin. They speak multiple languages and they're proud of that. They're proud of their multiculturalism. They're proud of their competence. Right? Tingnan mo yung mga kalidad mga leaders nila. For all the criticisms I make of Singapore na feeling ko medyo overrated, Malaysia, minsan naiinis ako kay Anwar, etc. dahil sa mga ek-ek niya sa China. But the merit of those guys, in fairness naman, si Anwar Ibrahim, nagbabasa pa yan ng Gabriel Marquez on the flyback. Nagko-quote pa yan ng Hafez and Goethe nung nasa Berlin siya. Diba? May mga contacts ako doon. Nung na-meet niya siya, may na-contact tayo nung nasa Berlin tayo. Ganun yung level ni Kuya, diba? Yung mga Singaporean leaders, before matulog, nagbabasa ng mga latest books on international affairs and economics. Ginagaya nila Japan. I know, mahabang usapan po yung Japan na yan. Mag-Japan na lang sila. Alam mo, mag-Japan na lang kayo. Ang tanong, sige, gusto niyo mag-Japan, no? Or even Korea. Actually, Korea, magaling na sila mag-English, eh. American accent pa. Nung naalala ko, nang Seoul ako the first time, pumunta ako, mag-shopping ako. Biglang sabi ko, how much? 30,000 won. Talagang akala ko, na ganyan siya magsalita dahil akala niya siguro Amerikano or whatever. Kasi minsan sa Northeast Asian countries, hindi nila madaling yung mga konyo, Creole, Mestizo, Amerikano, ganyan. Anyway, tapos nagtanong ulit ako. Ganun pa rin yung accent. 50,000 won. And then nung nagtanong yung kabila, na hindi naman puti or anything, na hindi konyo, ganun. Ganun pa rin yung accent niya. 20,000 plus 20,000, 40,000 won. Sabi, itong mga Korean na to, ibang klase, Talagang, yan ang Amerikano, di ba? Sabi ko, talo pa yung mga Amerikano dyan sa akin. So, even yung mga Korean, nagle-level up. Even Japan, medyo nag-improve. Like this year, ilang beses ako nag-Japan. Tokyo, Nagoya, Kyoto, whatever. Lalo doon sa Tokyo, ang dami kong nakita na marunong mag-English at magaling mag-English. Not to mention yung mga nakasama kong mga Hapon doon, puro mga Yale, Tufts University, Ivy League graduates, right? Stanford graduates, yung mga ganun. So,
Actually, sir, ma'am, pati Japan medyo nag-iiba. Pero, wag na natin kalimutan sa Japan po, may hiya ang mga politiko sa sarili nila. Nag-aari-kiri pa nga yung iba kung napaya or nakitang or nagre-resign at least kung yung iba nga nag-resign dahil na booking na nagbigay sila ng libreng pamaypay dun sa election. Naging basyan yan ng resignation. Ganyan yung level ng honor ng mga Hapon. Even yung performative honor nila, hindi naman nag-ahari-kiri lahat, pero still, at yung level ng hard work ng mga Hapon. Kumpara mo naman yung mga iba na nagaganyan lang ng ganun, tapos yung mga nagdi-drip-drip dyan, tapos yung isa na ganun. So tingin mo sa Japan, ganyan sila. Those guys work like crazy. Ako, dami kong kausap ng mga bata na diplomats sa Japan. Hanggang 2 a.m. nag-work mga yan. Tapos gigising sila ng 5 a.m. mag-work na naman yan. Sobrang masipag yung mga Hapon. They're not known as being cosmopolitan in terms of knowing many languages or being polymaths, but bawi-bawi sila sa hard work. Kaya, asensado yung bansa nila. But anyway, you get what I'm saying. What I'm saying is, naging sobrang ridiculous na yung politika natin kung saan proud pa yung ibang tao na hindi marunong sa kahit isang international language, considering na yung ating bansa ay crossroads of different civilizations. Dapat nga, we know at least 2 UN languages, Spanish and English. So, dapat ikakaya natin na isa lang international language na alam natin. Di ba? Yes, horrible yung colonial legacy. At the same time, they use it to our own advantage against other powers. Yung ating exposure to 2 United Nations languages, Espanyol and Ingles. Bakit ang English? English, right? Espanyol, English, right? Itong dalawang language ay mahalaga talaga sa atin yan. Imagine if we could have spoken both of them, which they could do. Yung time nila Carlos P. Romulo, yung mga like they could easily speak multiple French pa, obviously given yan pag nasa diplomacy ka. 3 international languages. Si Rizal nga German pa nga, marunong mag-German, konting Dutch. I mean, may yata yung sarili natin. So si Rizal na pinakabayani natin, marunong 5 international languages. Yung iba dyan, proud na kahit isang international language, which happens to be our official language, hindi sila marunong, tapos sasabihin na, hindi naman ako Amerikano. Like, for me, it's just the temerity. Like, yung just the, to say things like that, that just tells na may problema talaga tayo. Talagang ang lalim ng ugat na itong problema natin. Pagdating sa issue ng competency and issue ng, 'di ba? Dapat ilulugar mo yung sarili mo, 'di ba? See. Okay. Nasaan na tayo? Ito na. Huwag kayong magkalala. Sasabihin si Darian, nag-Karen na naman si Darian. Kasi, alam mo guys, mabait ako, pasensyoso akong tao. Tignan niyo, dami ko ng patola din ako eh. Dahil pasensyoso kasi teacher pa rin ako at the end of the day. Alright? Di ako perfect, pero teacher pa rin ako, di ba? Medyo mataas naman yung mga ratings na. Anyway, tignan mo naman yung nangyari sa ating Senado. Di ba? Akala natin si ano lang yun. Akala natin si ganyan lang. Or si Boy or si Mr. Jonathan Morales, yan, yung mga ganon. Yung mga, wala. Akala, wala talaga, wala na to. Awanan. Gawit na yun. Awanan. Okay, ito. Panoorin natin ito, napakagaling ng mga senador natin. No? Senador. Lumalabas na pagkakonya natin. Senador. Lugar. Anong lugar? Doon talaga nabubuki yung pagkakonyotic natin. Ha? Kanina kasama ko si Red Olerio. Ayan, tama. Hindi ko sinabi Aurelio. Olerio! Sabi ko, kailangan natin ganyan, kahit konyotic, Tagalog mo, tawa siya ng tawa. Kasi alam ko, yun ang inisip niya sa akin. Ang nakakatawa dito, ako pa yung probinsyano, ako pa yung nag-aaral sa UP. Hindi ako yung nag-aaral sa Ateneo Lasal. But anyway, although nagturo naman ako sa Ateneo Lasal. Pero baka sa UP na naman ako, nagtuturo sa UP. So, anyway, ito pa yung pinost ni Bonds Magsambol sa ang point person ng Rappler sa Senate. Rappler. It's just a video, watch it, alright? I'm just giving due credit dun sa mga kumukuha nito. Wait lang Attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mga kaya kasi yung sumasaksak. Pero hindi ako. Kaya yung nilalaman ko doon
Eto! Nagpapartagulan na sila. Sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati. Oh, pero- sasabihin mo, may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Kaya sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang sinasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nag-react na nila, baka guilty. Ma'am, sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakaya na. Hindi po tayo mag-test, Mr. Chair, Chairman. 23 billion, so anong gusto Talagang, mong gawin dyan? kalalaking tao talaga. Ano gusto mong gawin? Bakit? Ay, sabi ni tayo! Bakit? Sino ba Okay to ah! Ito Bakit? Ayan, nasa mali kanila. Is that 23 billion? 21.7. Ayan na. Bakit ang 23 The bar, the billion? If you add na lang. Bakit is that 23 billion? Sino ba nagsabi sa kanila na sa akin ang limited range 23 billion? Yun yung, siguro balikan natin yung mga Ayan na guys, talagang ulitin natin na parang maganda na. nakagawain mo yung nagbibigay Sampung ng lahat. ano, sa mga ma'am, sampung interview, eksakto lahat ng question. Parang kami lang ni Ronald Llamas yung nag-usap ah. Kagabi, Mas kagabi, marunongin yung mga hindi sila, radyo ang sinasabi ko, ang point ko ma'am. Point ko, ma'am, te. Walang kasi kanina pa gusto magpaliwanag ng DPWH. Ayun. O sige, pagpaliwanag tayo. Ayan na, ito. Mga bisita natin sa Teacher College, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Lalo yung issue, iba-iba yung issue. Hindi po ako alam kung Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff ko. Ayan. Ikaw yung pumupunta sa Naglabar the media, goods sa ring radyo, along. ano Manila, kung ano sinasabi mo sa akin. BGC Sabi mo, may sumasaksak versus sa likod mo. Ayala. Di ka sumama ng attempted murder. Yun na. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Bakit? Sino ba yan? Oh, pero hindi ako. Kaya yung nilalaman ko doon, sasabihin ko. Hindi sinabi ba ako ikaw? Wala ko sinasabi. Bakit? Sabi ko nga. Bakit? Sasabihin ko sa media, may kilalaman sa Tagigat Makati. Wala na to. Wala na gamit na yun. Kaya sinabi ko ba na Alan Bakit? Peter Cayetano Sino ba yan? ang Ikaw nagsabi? Ikaw nga yan! Di ba sabi nila yung Tama na yan, tama na yan. Bakit? guilty. Ma'am, sasabihin ko sa'yo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Oo, kaya wala na. Ayusin natin to, nakakaya na. Hindi po tayo mag-test. Nakakaya pa daw. After lahat ng ginawa nila, biglang siya pa yung nasa... Ipasok natin sa record. Ano gusto mong Kaya nilalaman? tanong ko lang sa DPWH, based on their record, Ayun. magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Sa mic kanila, 21. Talagang Dynasty versus Dynasty. Dynasty, BGC, Dynasty, Makati. Sino ba nagsabi sa kanila na sa atin ang limited range 23 billion? Talagang tuloy-tuloy eh. Talagang walang pawat tong mga to. Okay to, okay to. Oh, di ba guys, proud na proud talaga tayo. Hindi lang pala sila nung ano eh. So talagang ito nga ano na to talaga. Kaya honestly guys, naintindihan ko rin bakit yung ibang kababayan natin binoto yung mga katulad ni Digong kasi pagod na pagod sila sa alam niyo na, di ba? Di ba? Oh, ayan, my team Cayetano. Oh, saan naman yung mga Team Binay? Pakita naman kayo, Team Binay. Yes! Mexican na wave, Team Binay. Wow! Ganun, yeah. Okay, sige, maganda yan. Talagang, sumasagot talagang bilis ah. Bakit? Ikaw nga ganun. Hindi nga eh. Ikaw nga ganun. Bakit? Te, ikaw nga ganun. Oh! Wala na guys. Alam mo guys, wag magka-budget tayo. Ang gusto kong gawin talaga, daily show na talaga. John Oliver talaga ang kailangan natin level. So, sobrang na to, bunkers na tong level ng police. And this is not the worst. With all due respect to, well, Nancy Binay. With all due respect to Nancy Binay. I mean, ayan, Team Binay! Wow! Team Binay, yeah! Balang araw nasa, once upon a time, balang araw ba? Hindi, parang balang araw is in the future, di ba? Parang, hopefully one day, di ba? Basta anyway, once upon a time, taga Makati ako. Pero you never know guys, baka mag-BGC tayo pag naging
Supra vlogger tayo, di ba? Hindi pa naman tayo supra vlogger, pero baka maka-BGC tayo, guys. Sorry na sa mga taga QC, alright? Di masyado na kayong swerte sa, ang dami ng mga celebrities sa QC. Tama na yan, kailangan na medyo lumipat yung mga iba sa amin, mga minor vloggers dyan sa BGC. Alright, okay, so magpakabait ako. You never know, pero okay na, talagang Team B na yung iba. Yung isa kagad, gusto ko si Cayetano. Talagang go kagad eh. Gusto ko si Cayetano. Talagang wow. I'm very impressed, guys. I'm super impressed with your level of loyalty and dedication and yung level ng belief nyo sa ating mga politiko. Okay, congratulations. I'm happy for you. Fantastic. I'm really, really happy. Okay. Oy, hindi ko babasahin yan. Wag naman ganon. Saan yung yung 10,000 na sinabi niya wala akong sinasabi Wala akong sinasabi. Yung may nag-comment na di umano, team sila. Wala akong sinasabi. Guys, let's be honest. These people are in charge of two of the richest parts of our country. Because, guys, dun sa kanilang galing, dun sa kanilang CV, curriculum vitae, dun sa kanilang achievements in life, walang kinalaman ito na anong pamilya silang galing, walang kinalaman, wala na, sira na. Uwi na, agawit na yun. Walang kinalaman. A lot, 6 degrees of ang natin, politika natin. Every day akala ko eto na to. Biglang yung pala, this is the future, guys. Bakit? Ikaw ngayon. Bakit? Ikaw ngayon. Wala na talaga. Kaya talaga Republic of Karen na talaga. Magka-Karenan tayo. But anyways, guys, don't worry, pumunta din tayo kay Lenny. Mamaya na yan, okay? Tapusin muna natin itong Senate natin dahil nakaka-inspire. Nakaka-inspire talaga yung level of maturity, level of political discussions among others. But anyway, si Nancy Binay po ay nag-walk out. Hindi niya nakayanan. Talagang nasobrahan po siya. Uy, sasabihin na si Darian, Team Binay. Uy, hindi yan totoo Tingnan niyo yung mga pinagsasabi ko ng 2016 elections. Tapos biglang, nung nanalo si Digong, may nakita akong banner, kay Binay, may buhay. And sabi ko, well, that's and then this is the time of Digong and EJK. Like, a part of me thinks honestly that Binay would have been 10 times better president than Digong. Oh, you want to talk about good governance? Formally. Okay, I'm just saying, levels lang yan sa Pilipinas, di ba? Pick your chalice of Anyway, so nag-walk out. Nag-walk out si Grabe talaga, guys, no? Wala na talaga. Kaya hindi naman ako na-hurt nung sinabi ng isang kasama natin nung nasa ibang syudad tayo nung isang buwan. Sabi niya bigla sa harap ko lalo niyan. Uy, buti nga nag-migrate tayo. Sa harap ko. Sinabi niya, buti nga nag-migrate tayo sa Pilipinas. Ibang klase talaga yung mga kababayan natin nakapag-affam lang, kinalimutan na tayo mga ordinaryong Pilipino. But anyway, balikan natin ito, guys, kasi napaka-high level talagang Senado natin. I keep on saying high level and Senate because this is supposed to be our highest chamber. As you can see, I don't even care to analyze yung mga ibang, I care, but whatever. Okay, baka may mangyari pa. Guys, huwag kayong magulo. Nagka-concentrate ako. Mag-mention pa kayong mga pangalan ng mga trolls na yan. Anyway, seryosohin natin to. Okay, guys? Balikan natin discussion na ito. Okay? Okay? If you're gonna mention terms, make sure mga major hindi mga lang. Anyway, guys, masisisi nyo, yung mga katulad namin, nagiging ganyan din, nagiging Karen ng bardugulan. Tignan mo naman yung natin. Sino mga adults in the room? Parati ko sinasabi yan Sino mga adults in the room? Right? Okay, so yun ang parati kong sinasabi, guys. Anyway, let's go back to this. Pag-usapan natin ito. So, si Nancy Binay ay, yung pala, hindi tapos ang usapan. Ang issue kasi nila dito, guys, is yung computation ng total cost of the new Senate building. Okay?
At actually naging very controversial ito. Very, very controversial ito, okay? Dahil I think earlier, Senator, pangalan niya, yung fashionista, ano pangalan niya? Yung, ayoko mag-post Hindi ako nag-post. Mas alam ni ano yan. Sabihin po natin, ayan, si Cheese, ayan. Si Cheese sabi na baka kailangan na i-stop yan, i-reconsider ito. So actually, for quite a while, at least for the past 2 months, no, medyo mainit-init ng discussion dito ukol sa Senado. Mafia ng gorilla, ingay mo, get out of here. Gulo mo Sorry guys, ayoko na magulo eh. Alam mo, ayoko na magulo. Gusto ko masarap yung usapan natin. Anyways, mainit-init pa yung usapan natin. Okay, ito. Ang concerns kasi dito is cost overruns. This is taking forever. Ito. So during Senate Accounts Committee hearing into the construction of the new Senate building dyan sa Fort Bonifacio, Taguig City, yung panel's current and former chairpersons, kasi former yung isa, current yung isa, nagdebate sila dun sa whether kung accurate po yung tag ng total cost of construction na umabot daw ng 23 billion pesos. Pero kasama naman daw yung land acquisition dyan. BGC yan, guys. Si Nancy Binay, ang sinisite niya, itong dokumentos at datos galing sa Department of Public Works and Highways, DPWH, kung saan ang sinasabi yung grand total of the new Senate building was 21.7 billion pesos and not 23 billion. O naman, guys! 21 lang naman hindi naman 23 billion. Only 21.7 billion, so almost 22 billion. Grabe guys, di ba? Wala lang yan, maliit lang na pera daw. 20, okay. 21.7 rather than 22. So actually, kidding aside, that's the differentials of 1.27, alright, billion pesos. Flagged by Cayetano doon sa isang letter sent to the Senate President Cheese Escudero noong June 16. Ayon naman kay Cayetano, yung computation should also include the land acquisition, which is an additional 1.6 billion. So essentially, ang debate dito is actually very technical, which is very actually clerical, I rather say. Yung isa sinasabi na total cost already included, yung land acquisition, yung isa sabi niya hindi. So, dadagdagan mo pa ng isa pang 1.6, 1.7 billion, kaya abot ka ng 23 billion pesos. Sabi ni Cayetano, kapag bumili ka ng bahay, tatanungin mo rin yung broker, magkano all-in kasamang taxes. In first, may point siya. Minsan, nakakainis yung mga nagbebenta ng bahay or apartment, sabihin na ito yung presyo, and then yung final price, nako, dadagdag na naman ng 1 to 2 million pesos ng taxes lang, di ba? I mean, kaya guys, magtanong din kayo, ba't sa mga kotse, ganun. Yung buwis talaga, minsan hindi nila sinasama. Binay naman sabi niya, pero pag mapapagawa ka ng bahay, hindi mo isasama cost ng refrigerator at TV at cost of building. Ayan na, nagbardaguls na sila. Diba? Essentially sabi niya, research kayo yan. Ganyan. Yung isa, bakit? Ikaw nga, ganyan. Essentially, boba ba tayo? Ganun yung discussion. Okay? So, nagta-trash talk na sila. Yung discussion kasi biglang naging personal attack after si Cayetano accused Binay of feeding reporters with pre-planned question. Diba? Yung sinasabi niya, 10 interviews ukol sa issue na yan, pero similar yung tanong. Paano naman kung the same issue, ang taas ng probability na similar yung questions, if not almost same, right? Kasi nga, etong issue na to, di ba? I mean, di ba? Ang usapan, contractor costs, ganun. So, malamang, very similar questions are gonna come up. But anyways, sasabihin na naman, Team Binay tayo, para hindi naman tayo bias, sige, basahin natin, pagbigyan natin for the sake of it. Ang problema kasi dito is, alam mo naman, Cayetano's Binays dun sa issue ng BGC Makati, that whole thing, medyo bitter yung issue na yan, di ba? So, Binay naman denied, itong sinasabi ng Cayetano, sabi niya, bakit ako magbibigay ng question sa media? Baka gawain mo lang, binibigay mo ng tanong sa media. Naglaglagan na talaga itong mga ito. Naglaglagan na talaga mga ito. Laglagan, alright. Bakit? Ako gagawin? Ikaw nga! Ganun na naman sila, di ba? Okay to. Para mas maganda pa nung transcription version yung transcribe version, okay. Bakit? Ako nga, Bakit? Ikaw nga, ganun. Okay.
Binay kasi asked itong DPWH representatives to confirm yung total cost, pero yung senator walked out after obtaining and no from DPWH while Cayetanos. So ang naging issue dito is parang iba yung naging inip ng hangin nung biglang chairman na si Cayetano at nag-drama-drama siya. Pero nung kinuha niya yung data from DPWH before the whole hearing and all, parang iba yung inip. So essentially, sabi niya, ay wala to. Parang in-imply niya lutong okay. Senate inquiry comes after ito si Mr. Fashion. Ayoko mag-picture guys. Ayoko mag-picture. Guys, ayoko mag-picture guys. Yung mga ganun. Okay, si Fashion. Dapat Secretary of Fashion ang gagawin dyan eh. The Senate inquiry comes after the suspension of the construction of the new Senate building to give way to a Actually, in fairness, I agree with Escudero here. Oh, di ba? Mamaya sasabihin niya. In fairness, may point naman siya. Kasi ang tagal-tagal na to at kung 1.67 billion ang diferensya dito sa presyo, ay malaking usapan yan, di ba? Malaking usapan yan. So, Escudero was informed by Cayetano of the escalating cost of the project barely a month after assuming the Senate presidency. Obviously guys, walang kinalaman ito dun sa away ng mga Binays and mga Cayetano sa BGC. And of course, it has nothing to do with the fact about yung location ng itong Senado na ito. Right? Okay, for the sake of argument. Okay, sabi naman ng DPWH engineer si Soledad Florencio, ginawang Espanyol, Soledad Florencio. Those delays are because of the variation orders. Alright, referring to changes in construction that may affect its final design and quantity. Medyo paiba-iba daw yung design as time went by. Yung Hillmarks Construction Corporation is the same firm. Ito yung, ito kasi yung contractor nito, is the same firm that undertook the construction of the overpriced Makati City Hall building in 2014. Di man sa Team Binay tayo. I'm just saying, siguro ang in-imply ni Cayetano, alam niyo na this, di ba? Ang in-imply niya, nako, itong contractor na to, mukhang may di ba? Dahil yung Makati City Hall building nung 2014, ayon sa Commission on Audit, medyo may irregularities, okay? Medyo tinapos daw na mabilisan, may minimal variance between bids and the approved budget, may mga lack of other bidders, so, okay, popost ko yan fair ako, baka, in fairness, on a second thought, baka may point din si Cayetano. I'm just saying, baka naman, okay? And anyways, just to be clear about this. Kaya nga sabi ko, wala akong pinipili na dalawang, dynasties na yan, di ba? Ito. Okay? So obviously, para sa iba, may proxy war na nangyari dito. Pero in fairness, I agree with Jesus na talagang Jesus Escudero na dapat so ito this is what I'm referring to. Itong report ng 2014 about yung cost overruns dun sa Makati City Hall. So you can please check it yourself. Ito yung that's it. Alright? So, wala akong sinabi na notorious yan, wala akong sinabi na may kasaysayan, wala akong sinasabi, at hindi ko sinasabi na tama si Cayetano. Ang sinasabi ko lang, may point si Cheese na kailangan pag-aralan nito. Pero, pagod na ako. Next time na si Lenny, okay? Next time natin pag-usapan, pagod ako. Medyo na tayo dito na-trigger na naman ako Para tayong Gen Z, nati-trigger tayo, di ba? Saan na tayo na? Sabaw na ako. Haba ng araw natin. Dami pa natin anong gagawin bukas. Nasaan na tayo? Saan na ba tayo? Yeah, I mean, bahala na. Tingnan, ito yung sasabihin ko. Yung isang kaibigan natin dyan, si Sir Ivan, medyo may pagka-right-wing Trump yan na ewan naman, pero mabait to, okay to. Just to be clear si Biden, Binay. Si Biden din, I feel ko kailangan na pag-usapan. So I'm not taking Biden's. I'm just saying, seriously, Trump? But anyways, may mga nagsabi, among others, sabi nila, bakit yung design daw ng itong Senate, wait lang, di pa tapos yung punchline ko, nagde-drop na kayo. Bakit daw yung design nito ay parang di ba? Sabi ko parang Conrad Hotel lang dating, di ba? Yung iba parang Changge, di ba? Nag-comment si Kuya, baka gawin yan, tagalagay ng alam mo yung mga beauty, cosmetic, botox, mga may mga drip-drip building na yan.
Sabi niya, bakit na lang hindi nalagay? Di ba kamukha niya yung Conrad Hotel? Literal. Di ba? Sobrang, parang, wait lang, parang familiar tong design na to. Pag nakita, wait lang, ano to? So, yung first time ko nakita, Senate daw yun. Ano? Ang unang reaction ko, wait, diyan pupunta si Bato, si Boy Sile, gano'n. Like, actually, ang tanong ko is hindi, kasi ang sinasabi niyo, bakit yung design niya ganyan? Sabi ko naman parang naman kinopy lang sa Conrad. Pero anyway, wala akong sinasabi. I'm just saying, I just saw similarities. I mean, it's just totally coincident. I'm sure, walang kinalaman. No, totally yan. No, but guys, going back to this, whether itong bagong building na mukhang Conrad Hotel, na Changi, or I don't know, yung mga nasa Thailand na Botox Cosmetics, mga clinic building, or gagawin tayo ng yung mga sosyalin na katulad ng US Senate na Greco-Roman ganun. Ang tanong, bagay ba yung mga iba doon? Bagay ba yung mga iba doon? Si ano ba bagay doon? Yung iba na magdidrip-drip lang sila, bagay ba sila doon, di ba? Yun lang sinasabi ko. Whether ito ay 21 billion, 21.73 billion, or 23 billion, ang tanong, deserve ba nung iba dyan na in fairness, deserve naman ng, sige na nga, for the sake of, deserve ng Senado natin, kasi syempre highest chamber natin, di ba? Pero yung iba parang, no comment. You never know, baka naman, di ba? At least kung may iba, may balak, baka naman, di ba? But in the meantime, I'm just saying, guys, basta kung anong mangyari ng Conrad Hotel or bahala kayo dyan. Anyway, I'll end the discussion here, guys. Sabi, wala akong sinasabi. Yung mga nagsabi dito, mga kachipangan ng gagawin. Huwag naman sana, guys. Kailangan ng ay nako, kailangan ng fashion police dyan at saka stylist, free stylist. Please guys, I'm willing to mag-fundraising tayo para siguraduhin natin may stylist yung mga nandyan. Para hindi yung ganyan yung building na mukhang Conrad Hotel tapos Sinasabi ko lang guys, di ba? Sinasabi ko lang guys. Hindi, honestly, actually, on a serious note, hindi ba dapat ang isang building na pampublikong yung kanyang functions, no? Hindi ba dapat parang masa friendly or accessible? Kasi parang si BGC, tapos mukhang Conrad Hotel. Kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino na masa, sa tingin mo ba, 'di ba? Parang honestly, for all of the things I said kanina na mukhang mga clinic sa Thailand ng taga-ganon, mukhang Conrad. Actually, sa tingin mo ba yung ganyan building ay actually friendly sa ating mga taong bayan? Kung isang ordinaryong tao ka na masa, tapos gusto mo pumunta sa mga senador mo. So actually, mas concern ko pa yon kaysa yung kachipangan ng gagawin ng iba dyan, di ba? I just don't feel it looks like a welcoming public building sa konteksto kung saan meron tayong libo-libong Pilipino na naghihirap bawat araw. I mean, mahirap na, baka tayo ng contractor pero may mga nagsabi na medyo tacky, medyo ang dating, 'di ba? I'm just saying, we can debate whether tacky or whether pang vlogger yung building or whatever. Ang tanong ko dito is, do you think hospital, kung ikaw ay ordinary, feeling mo nasa BGC tapos ganun. Alam ko malapit siya sa road, dumaan ako dun Pero I don't know. For me, a public building should be welcoming, should be accessible, should not be tacky, should not be ostentatious, should not look like a hotel, whether pretentiously 4-star or pretentiously 5-star. It should look like a dignified building that embodies the aspiration of our democracy and constitutional order. As simple as that. Alright? And baka may sasabihin na naman tayo, mahirap na. Di umano. Okay. Guys, tignan niyo yan. Tingnan na talaga siya. Mukha bang welcoming yan? Mukhang Conrad Hotel yung natin.
wala akong alam sa kalidad. Kasi yung Conrad Hotel, in fairness, maganda yung quality. Mafe-feel mo yun eh. Guys, honestly, madali sabihin na kachipangan yung ginamit na materials. Hindi lang kasi design eh. So hindi ko pa masabi kung kachipangan yung pero yung design niya guys, may pagka ayan, sabi ni Sir, Big Falcon Voltes 5 or whatever. Voltes 5, Conrad 1, I don't know. Basta. Anyways, napagod na ako kasi hindi ko nga alam, napagod ako kasi natatawa ako. Napagod ako dahil natutuwa ako or napapagod ako dahil nadidepress na tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero I just realized na masarap na gawin ng series of vlogs, no? Pag nabukas to, tapos papasok si ganito dyan, tapos papasok si ganyan dyan, tapos yan, mga drip, tapos mga ayan, marami tayong ewan ko. Tingnan mo rin ng US, di ba? Grabe. Isa pa yon. Anyways guys, maraming salamat. Pasensya na, hindi naman yung pinost ko dito kay Lenny, hindi naman siya clickbait, sasabihin ng clickbait. Sige na nga, sabihin natin para matapos na next time na natin pag-usapan. With Ronald Diamas ko na pag-usapan. Sabi niya, kasi ang ayaw natin mangyari is to send a message na just to win the elections, isasantabi natin yung mga paniniwala natin. Sa akin, while I'm open to anything for the sake of the country, kailangan isettle lang ang differences na ito. Okay. So in a way, it's not too different from positioning of Riza Ontiveros. But I think absolutely correct yung sinasabi ni Lenny na first of all, ano pang saysay mo maging opposition kung isasantabi mo lang yung prinsipyo mo para lang may konti kang margin of boost for one of the 12 Senate seats na napakahirap sa election cycle na ito. At more importantly, patay ka sa 2028 elections, wala ka ng credibility as an alternative to the other houses, etc. So my point si Lenny, I think the bigger relevance nevertheless here is Lenny making the statements, and when Lenny makes the statements, it comes with certain level of authority among others. Ako suggest ko sana better sometimes coordinated yung messaging ni Lenny and Riza. Although in this case, very similar naman yung messaging nila. But I think it's better because let's not forget that technically speaking, it's Riza who's leading the opposition in this election. She's the one overseeing yung campaign nila Chel, Bam, and Senator Kiko Pangilinan. Not to mention who knows if Leila and other comes in. Katulad ng sinabi natin nung last time, guys. In principle, I completely see the point of Leila de Lima, maybe two others from the Senate running. So at least mga 6, baka hindi na 8, di ba? Medyo 6 siguro, that could be, or 5 or 6 would be kind of a magic number this time. And I hope to get at least 1 or 2 into the magic 12, no? So I see the value of that. Kaya nga sabi ko, napakamahalaga na sa election nito, the genuine opposition will prove talaga na genuine talaga sila. Na hindi lang sila opposition dahil hindi sila nagkaroon ng position sa government. Alright, although some would say na may mga dilawan who ended up in the cabinet. Ibang usapan yan. But as far as the genuine opposition goes, they have to show how genuine they are. Because clearly, pagdating sa mga Dutertes, hindi sila genuine opposition. Unit team sila. At parati ko sinasabi, walang karapatan magreklamo yung ibang DDS dyan dahil ginusto niyan. Kayo ang kasama sa unit team. Kayo ang nag-enable kay BBM. Well, except he turned out even better than Digong. Way better than Digong. But nevertheless, kayo ang nagpabalik ng mga Marcoses sa Malacanang. Kasalanan nyo yan. Kayo nag-enable dyan. Nung election, nung sinasabi ko, kung BBM yan, I always said, on foreign policy, I think he'll be okay. But, we can have a long conversation on all other issues. Can I vouch for his economic policies? Not necessarily, no. Is he fighting corruption strong enough? Seriously? Maharlika Fund? Seriously? Ano nangyari sa agriculture? O nag-secretary pa siya for a while? O ano nangyari? Anong improvement sa agriculture sector? Manufacturing? Ano bang industrial policy niya so far? Alright? So yes, I'll give him siguro passing grade, more than passing grade sa foreign policy, West Philippine Sea especially going around. But at the end of the day, it's about what you deliver at home.
Anong ginawa mo sa inflation? Anong ginawa mo sa economic growth? Anong ginawa mo sa fighting corruption? Nagkaroon ba ng accountability dun sa pagkamatay ni Percy Lapid? Nagkaroon ba ng accountability dun sa mga EJK nangyari? Hanggang ngayon, ang position ng BBM is, we will not cooperate with ICC if ever magkaroon ng warrants of arrest. So how are we improving the human rights situation there? Kaya hindi ko rin naintindihan yung mga puting ambassadors mga tuwan-tuwa ka sa kanila. No, but what has he delivered on the human rights front or fighting corruption in a systematic way? Right? So, dun sa mga kaibigan natin na DDS, sinong nagpanalo sa mga Marcoses? Kayo. Kayo ang kasama sa unit team. So ngayon, hindi nyo nakuha yung gusto nyo. At yung problema nyo yan. You made the gamble. Tuloy. Diba? Hindi pa kayo kasama sa mga F1 Grand Prix niya. Sorry na lang. Hindi daw kayo diba? Kasalanan yan Kasalanan yan. So, I'm just saying, walang karapatan. Magreklamo mga DDS. Kayo nga kasama sa unit team. And then please, stop quoting. Mali pa nga yung quotation nyo. Obviously na hindi nyo alam yung basic grammar. Magka-quote pa nga kayo sa akin. Mali pa yung grammar ng quotation nyo dahil hindi naman tinitwist yung sinasabi ko. But anyway, I did say that at some point, Sara was the top contender to be the president. That's true. That's a fact. Look at the Pulse Asia surveys in second and even third quarter of 2021. That's a fact. Was the Sara the major mobilizing force? Yes. Pero tapos na yun. That's 2020. That's so 2022. Tapos na yan. It's over. Tapos na yan. Wala na. Now, gusto sasabihin ni Supra Analyst na may magic pa rin ng mga Duterte. Yeah, they may have enough magic to be one of the dynasties there and maybe have one or two senators. Yeah, I'm not saying. But wala na yung dati. Wala na yun. But still, one heartbeat away lang yung isa sa presidency. But all I'm saying here is, sa genuine opposition, you have to prove that you're genuine. And you have to accept na talo kayo ng 2016, except kay Lenny, medyo nakalusot. Talo kayo ng 2019, even worse. Talo na naman kayo sa 2020, nakalusot although si Risa. Also in 2016 din si Risa. Sana 2025, kausapin yung mga voters at tanong nyo, bakit ayaw nyo na sa ginagawa namin or ayaw nyo sa plataforma namin? Bakit being a liberal is a pejorative term in Philippine politics right now? Bakit laughing stock na ang Liberal Party? Dapat, you figure that out in this election. Para, pagdating sa 2020 elections, may pag-asa na kayo. Kasi, there could be redemption in politics, as in life, as in spiritual life, you can have redemption, but redemption doesn't come unless there's recognition and repentance. And that recognition and repentance has to be, kailangan pa masayanan. Medyo kulang, to put it mildly, right? Now, go ahead, hate me. Ang dami itong mga dilawan na nakakainis, mga trolls na ganun-ganun. Tapos, gumagawa pa ng Marites Inicheseren, pala niya pinapaaway pa ako kay Christian Esquerra na parang competition. No, it's not. I'm not competing against anyone. I'm competing against myself, right? I'm competing against other global thinkers who also open up their vlogging, etc. You know, I have friends in Indonesia who have 1 million followers on YouTube, for instance, and doing fantastic vlogs and podcasts on global affairs, right? I have friends in the US, in Europe, who also have huge vlogs and they're also experts, professors. They bring other experts on yun ang mga competition ko, guys. So alam ko yung mga iba, nag-echosera lang, pinapaaway-away kami dahil may axe to grind sila dahil pinoint out ko yung mga elitismo nila, sa mga kaiwanan nila, mga lahat ng mga ganun. So anyways, if opposition were to have a chance in 2028, guess what? There has to be a politics of redemption, and there'll be no politics of redemption if there's no recognition and there's no repentance and there is no coming to terms dun sa mga kakulangan na nangyari in the past. On that note, thank you very much. Mabuhay kayo mga kaubayan natin. For all the jokes I make or all yung mga kantsawan na ginagawa natin sa ating mga kasama na whether DDS, lawyers, whatever, or even I say Dilawan, at the end of the day, alam ko naman lahat tayo in our own ways we love our country. Yun lang, dapat magkakaroon tayo ng tamang pag-intindi sa mga bagay-bagay at hindi natin parating sisisihin yung ibang tao pag hindi natin nakukuha yung gusto natin. Alright? So it's very, very important, guys, na we get some basic things right here, okay? And learn to work together.
But that will only start, guys, if we have these kinds of conversation. And look at it, guys. I'm real. I'm sitting here, no notes, no script, no production. O, kita niyo yung eyebags ko, lahat na, wala, no pretension whatsoever. What you're seeing here is a translucent, essentially, reflection of my state of mind and my understanding of Philippine politics. Alright? No pa-cute, no PowerPoint, no script, no production whatsoever. Alright? This is what we do. We keep it real. Now, of course, may mga production stuff din ako, but because I have to do it, it's part of my work. But in these lives na ginagawa natin, di na nakita na ito yung totoo. Ito yung talagang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. And in personal conversation, I'm also like this. Just as passionate and just as sure. Although, of course, maybe slightly less Karen. Alright? But you get my point. On that note, thank you very much, guys. Maraming salamat. Oh, hindi na ako na-clickbait. I still went to the final thing on the part of Lenny. So, we went back. So, I did exactly as I promised. Alright, nag-deliver tayo sa promise natin. Thank you so much again, guys, for all your support, continued support, tuloy-tuloy ng support. Now, thank you. We got, I think, additional 50 ratings dun sa Spotify natin over the past month or so. So, sana tuloy-tuloy lang yan. We want to have at least 1,000 ratings and hopefully closer to 5-star than not. Dun sa Spotify natin, Deep Dive with Richard Hidarian. Also the same on Apple Podcast. Sa Apple Podcast, medyo nagkakulang tayo. So, I hope tuloy-tuloy lang yung pag-support nyo doon, pag-subscribe nyo doon, and also rate us so that lalabas yung ratings natin. Medyo maganda naman yung ratings natin, thank God. Alright, so tuloy-tuloy lang yan. And of course, continue to support us and subscribe to us, and of course, continue to support doon sa mga ibang kasama natin who are also doing the right thing, fighting the good fight. Let me congratulate, si Dem Josh ba yan? Sorry, I hope I get the name right. Kanilang kinongratulate ko siya because he's one of the first unabashedly pink vloggers out there who unabashedly stands for all the good things that the pink movement stands for and unabashedly supports the good things that Rizal Ontiveros and other progressive leaders stands for. Nauna pa siya sa amin, I think, in Christian, dun sa YouTube. Alright, so Christian has been a journalist for a long time. I've been also doing what I've been doing for quite a long time. So wala kami sa YouTube for a long time, ha? YouTube, 2 years lang ako medyo active sa YouTube, to be honest, di ba? So if you look at bulk of my 95% of my uploads are just the past 2 years. Practically coterminous dun sa Spotify account podcast account natin, which is roughly also 2 years old, right? So good luck and congratulations dun sa mga ibang pink progressive vloggers who have provided a counterbalance dun sa mga, for lack of better term, di ba? The whole adulteration of the information space na ginawa ng mga iba, di ba? Yung mga bulljack type, yung mga ganyan types, di ba? Or whatever. There are even worse types na not even worth mentioning, right? But having said that, of course, I hope we support also other people who may not be pink, who may be a bit conservative, a bit right-wing, or whatever, but also love our country and are fighting for West Philippine Sea, fighting against the worst that the Dutertes represent among others. And also, we welcome and support yung mga ibang ex-DDS or medyo DDS na hindi na, diba? Please, you're welcome. You're welcome to join us in nation building, beyond partisanship and beyond defending isang morally bankrupt former authoritarian strongman leader who was so incompetent he couldn't even become a dictator despite his best wishes. On that note, thank you very much. God bless and talk to you soon. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas.